Binanatan ni Vice President Sara Duterte ang International Criminal Court o ICC. Bias daw ito at hindi mapapagkatiwalaan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, bakit nasabi ni VP Sara na hindi patas ang ICC? Jiggy, ayon kay Vice President Sara Duterte, nahusgahan na raw kasi agad ng hukom ang kaso laban sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, hindi raw maituturing na Court of Justice ang ICC, kundi isang bias political court. Malinaw daw na ang gusto ng ICC ay ang makulong ang dating Pangulo. Inalmahan din ni VP Sara ang pagbangkit ng korte sa mga pahayag ng kanilang pamilya at ginawa pa raw itong basihan ng mga desisyon at kautusan ng Pretrial Chamber 1. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court. No? Dili siya court of justice. Di na tamusali ka ng ICC. Uy, maghuna-huna na lang siguro ta sa karon ba sa edad ni PRD is about to turn 81 puhon. Yes. O yung Ginoo. Wala ang Ginoo. Ang huna-hunaon na lang nato no kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. Jiggy, umuugong din yung panawagang palitan ang Defense Council or Defense Team ng dating Pangulo. Kasunod yan ng desisyon ng ICC na ipagpatuloy ang pre-trial proceedings ni Duterte. Pero ayon kay VP Sara, pag-uusapan raw nila ito ng kanyang ama kapag dinalaw niya muli ito. Jiggy? At Camille, pinayagan na ng ICC na makilahok sa pre-trial proceedings ang ilang sa mga nagpakilalang biktima umano ni Duterte. Paano sila pinili? Jiggy, sinuri ng ICC Pretrial Chamber 1 ang higit 300 victim applications na isinumite sa registry ng korte. Hinati ito sa 3 grupo. Ang Group A, ito yung mga pasok sa definition ng victim ng ICC. 29 na individual ang pinayagang makilahok sa pretrial mula sa grupong ito. Mas maraming aplikante naman ang pinayagang makilahok sa ilalim ng Group C. Sila yung mga partially approved. Ang Group B naman ang nireject talaga ng chamber dahil hindi napasok sa saklaw ng kaso. Kasabay nito ay tinukoy naman sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres at isa pang abogado mula sa Office of Public Counsel for Victims para maging abogado at kinatawan ng mga biktima ng ICC. Sinabi ni Attorney Andres na hindi pa haharap ang mga testigo sa confirmation of charges hearing na magsisimula nga sa February 23. Umaasa raw ang mga biktima na uusad ang kaso sa aktwal na paglilitis at makukuha nila ang hustisya. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Andres. Based dun sa mga naging practice po sa pre-trial proceedings, very rare po na merong live in-person na witnesses. Now, kung meron man pong witness, it's through the witness statements po. May mga sworn affidavits naman at meron naman pong mga disclosure na binigay po ang prosecution sa kung anong mga ebidensya ang gagamitin sa confirmation of charges. So wag po natin i-expect na meron pong taong magsasalita po doon bilang witness, bagkus po magsasalita sila through their sworn affidavits. Jiggy, pumalag din si Attorney Andres sa sinabi ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na di nabigyan ng due process ang dating Pangulo. Sinuri naman daw ng Pretrial Chamber 1 ang apela ng kampo ni Duterte at sa pagiging fit to stand trial ang dating Pangulo, kaya nga rin daw naudlot ang confirmation of charges hearing noong Setyembre. Jiggy? At Camille, pagdating ng confirmation of charges hearing, ano ang abangan dito? Jiggy, tatagal ng 4 na araw ang confirmation of charges hearing kay Duterte mula February 23, 24, 26 at 27. Magsisimula ang hearing sa opening statement ng prosecutor. Ang defense team din ay magkakaroon daw ng pagkakataon na magbigay ng kanilang pahayag at argumento. Sinisiguro rin nilang tutugunan nila ang pangangailangang medical ni Duterte habang isinasagawa ang pagdinig. Hindi raw lalampas sa 3 oras ang bawat pagdinig at magkakaroon ng regular breaks kada oras. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat,
mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.